Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung pahayag ni Attorney Claire Castro na most corrupt si Pangulong Duterte noong 2017. So hindi ko matanggap-tanggap. Paano naging most corrupt ang isang well-loved president na nilabanan niya ang korupsyon sa ating bansa? So, mayroong binanggit ni Attorney Claire Castro na isang international research firm, parang ganito, na nag-publish ng kanilang research na sa buong mundo, most corrupt si Pangulong Duterte. So, tingnan natin itong research group na ito kung ano ang credibility niya. Maaasahan ba? Ito, ang binanggit niya is Organized Crime and Corruption Reporting Project o CCRP. Ito, maganda itong post ni Dare to Ask, isang napakagaling mag-research na social media influencer. Palagi kong binabantay ng kanyang mga post. Grabe pala. Paninira lang pala kay PRRD yung report na yun. Dahil kagagawan ng US, kagagawan ng CIA. Okay. Ito, 8 minutes ago na i-post ni Dare to Us. Sabi niya, nako, PCO Undersecretary Claire Castro, ang basis mo na agency who declared President Duterte as number 1 in their list in 2017 as corrupt is a US aid-funded organization which was exposed by French newspaper Mediapart in December 2024. Okay. Ito yung naipublish sa French newspaper. USAID, ito yung mga ng CIA, yung gusto nilang sirain na gobyerno o pabagsakin. USAID uses Organized Crime and Corruption Reporting Project reports to trigger judicial proofs and sanction procedures. UCCRP cannot investigate the US government and is directed to prove foreign governments hostile to American interest. Ituloy ko lang itong post ni ko na then magbigay ako ng reaksyon. And just recently, ang target naman nila si Indian Prime Minister Modi. Of course, the tech support guy of President Trump, Elon Musk. Balikan natin, sino ba kasi si President Duterte sa mata ng US during his time under President Obama? Under President Trump kasi may mutual admiration sila sa isa't isa. Okay, noong panahon ni Obama ito, hindi makontrol ng US si President Duterte because the Punisher pursued an independent foreign policy. The highest approved and most trusted president of the Philippines put America on its proper place, a former colonial master. The Philippines is a sovereign country. Sos, mga ka-Claire, pang headlines lang pala ang statement ni USEC. And of course, pag may media na instead of being a watchdog, naging dog and mouthpiece na lang, headlines kaagad. Okay. So dito, may mga may mga pinablis nitong UCCRP, yung Organized Crime and Corruption Reporting Project.
may mga year, ito yung mga ano. So, noong 2017, Rodrigo Duterte ang pinablis nila na most corrupt sa buong mundo. Si Russian President Vladimir Putin, siya naman ang most corrupt noong 2014. Wala kalaban ng US ang Russia, di sirain nila si Putin. Tatay Digong, hindi siya nagpa-control sa Amerika, independent foreign policy siya, kaya noong 2017, pinablis nila nga most corrupt si Tatay Digong. Ito, 2016, Nicolas Maduro, 2015, Milo Dukojambic. Basta yung mga heads of state na hindi makontrol ng US, yan, tatargetin ng grupo na ito, Organized Crime and Corruption Reporting Project. Grabe. So, at least, ngayon, naintindihan ko na. Bahala na tayo, tayong bayan. Kilala natin, alam natin kung anong nagawa ni PRRD sa Pilipinas. Kung yun ang basihan ni Atty. Claire Castro, so be it. Most corrupt, so be it. Kung tignan natin, ngayong election 2025, yung mga endorso ni PRRD, kung anong kalalabasan, ganon din yung ano, sino ba ang mas corrupt? Ang gobyernong ito o ang gobyerno ni PRRD? Bahala na tayo, taong bayan nga manghusga. Yung issue ngayon, yung bumagsak na tulay sa Isabela, ang statement ng palasyo is ano, dahil daw sa kagagawan ng past administration kaya bumagsak. Sila yung huling gumalaw doon eh. Sila yung gumastos ng 274 million retrofitting, strengthening. Pagkatas nilang ginawa, bumagsak kagad, tapos sisihin nila ang previous administration. Aywan ko na lang. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating channel. Nakakatulong po tayo sa Tribong Talaandig. Ang income natin sa channel nito, namimigay tayo ng yero at pako para makapatayo ng bahay ang tribo o ma-repair nila ang sira-sira nilang bahay. Namimigay din tayo ng solar lights, plato, kaldero, kasi ang dilim ng kanilang mga tahanan dahil walang kuryente. Tapos kulang sila ng gamit, yan, plato, kutsara, baso at iba pa. Panoorin nyo ang video na ito. Salamat sa pagtuloy ninyo sa panonood sa ating channel na walang skip. Hindi kayo mag-skip ng ads. Ngayon, nandito kami po sa Ilaya. Magbigay kami ng ilaw. Yung bahay na walang ilaw ito. So, magbigay kami. At ito, sundan natin at bisitahin natin yun sila. Ayo! Ayo, mayroong tao po. Bakit ba walang ilaw dito? Wala, migay palit. Walang ibili ito ng ilaw. Wala. O yun, sila. Walang ilaw ito sa kanila. Oo. Sa abudan. So, wala kayong ibili ng ilaw. So yun, mayroon po kamong apoy. Apoy, oh. Oo, sa kanilang kusina. At ito, nabisita namin kayo na walang ilaw. Magbigay kami ng solar light sa iyo. Yun. Oh! Sige na. Ito po. Makikita na po ninyo ang iyong bahay. Oo. Maganda ito. Mayroon na. Ano po daw ang masasabi mo dahil sa ilaw? Oo. So, anong masasabi ninyo dahil sa binigay namin na solar light para kayo mayroon na pong ilaw? Dagang salamat sa naghatag og solar og sa tanaw diri sa amo. Oo. Dili na gyud mingit-ngit, hayag na gyud ang among kuan balay. Dagang salamat sa naghatag. Oo. Lagi. Salamat sa Ginoo og sa gabidyo nga natagaan gyud mi og solar. Oo. Mahayag na gyud ang among balay. Oo. Ito, wala kayong ilaw na mabala ka kayo kapag kumain.
na walang ilaw. So, nabisita namin yung bahay noong una, walang ilaw kayo. So, ngayon, mayroon na pong